Mamaya papatikin natin sa kanila. Pero lalagyan natin. Oh no! Sir, tingnan mo nga kung okay na sa ilaso nito. Tanda lang, konti lang. Asim? Yung cellphone, tingnan mo kung okay na. Ikaw. Konti lang. Konti lang. Konti. Hello mga kuis. Sa video nga palang ito ay pagluluto ko ang aking pamilya ng ginisang toge with tokwa. Ayan na nga at nire-ready ko na ang aking lulutuin. Dito nga pala sa part na to ay piniprito ka na ang unang batch ng tokwa para maya maya ay susunod ko na rin yung pangalawang batch. At syempre habang niluluto natin yung tokwa ay nakaisip na naman ako ng kalokohan. At tara, samahan nyo muna akong magluto ng ginisang tog. At yan na nga mga kuis, kung mapapansin nyo, paluto na yung tokwa natin. At syempre, nakaredy na rin ang ating isang kawali. Kasi dyan ko na igigisa yung toge. Pero bago yon, hinango ko muna yung first batch ng tokwa. At pagkatapos ito, isusunod natin yung pangalawang batch. At para mamaya is tuloy-tuloy na tayo sa pagigisa. At dito nga sa part na to is matawa-tawa na ako niyan habang iniisip ko yung prank na aking gagawin. At kasi nga may naiisip na namang kalokohan ang inyong Kuya Ponzi. At dito nga ay akin nang ilalagay yung pangalawang batch ng tokwa. At pagkatapos nito ay tuloy-tuloy na ako sa aking pagigisa. At sa pagigisa nga pala ng toge, so hindi naman masyadong mahirap. At kasi nga wala siya gaanong ingredients. Nasa sa iyo lang kung ano-anong iyong ilalagay. Pero sa aking pagluluto, ang akin lamang nilagay sa toge is itong pritong tokwa. Pero pwede mo rin naman lagyan ng baboy or kahit na anong panglasa. Depende na lang sa pagluluto mo. Kasi dito sa luto kong to, ito is budget meal lang. Pero naman kahit gantong budget meal lang to, syempre kailangan pa rin nating mag-prepare ng masarap na pagkain para sa ating pamilya. Nang sa ganon, ganahan silang kumain at maraming sustansya ang pumasok sa kanila. Dahil sa totoo lang, kahit nung ako ay bata pa, mahirap akong pakainin ng gulay. Pero ngayon ako ay medyo may edad-edad na, dito ko na realize na kailangan pala natin talaga ng sustansya sa ating katawan. At eto na nga, habang nakasala nga ang aking second batch ng tokwa, is niready ko na yung aking isang kawali. At nilagyan ko na rin ng mantika. At dito nga, hintay lang natin siyang uminit. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating bawang. Siyempre, imemekos-mekos lang natin yan ng konti. At pagka nakita mong brownish na, saka mo naman isusunod yung sibuyas niyan. Sa sibuyas naman, mekos-mekos lang din ng konti. Hindi mo naman kailangan sunugin yan. Kasi pag nasunog yung bawang at sibuyas, medyo mapait na yan sa panlasa. At baka hindi na magustuhan ng aking mga anak yan. At dito nga, pag napapansin mong medyo luto na, ay isinunod ko naman yung oyster sauce niyan. Yung iba, pagka ginisa na yung gulay sa kanila lagay. Pero ako, sinasabay ko yan sa paggigisa ng bawang at sibuyas. Depende naman kasi yan sa style ng pagluluto nyo. Kasi sa style ko, ganito yung pagluluto ko. Dati nga, pagka nakikita kong nagluluto yung magulang ko ng mga gulay, iniisip ko na kung paano ko kakainin yun. No, isang beses nga, nagluto ng ampalaya yung nanay ko. Pag hindi namin kinain yon, naku, katakot-takot na sampal yung mangyayari sa iyo. Kaya ang ginagawa namin, sinusubo namin, then lunok na, wala nang nguya-nguya. Kasi pagka nginuya mo pa yon, malalasa mo pa yung pait nun. Ikaw, aminin mo, minsan nung kabataan mo, ayaw mo pa ng ampalaya, di ba? Kasi nga, ang pait nun sobra, hindi mo halos makain. Pero ngayong medyo may edad-edad na ako, napakasarap pala talaga ng ampalaya. Kaya dyan, sa mga bitter dyan, wag na kayo maging bitter. Subukan nyo namang ngumuya minsan-minsan ng ampalaya. At dito nga pala sa part na to, ay naigisa ko na yung gulay niyan at tinakpan natin. Hintay lang natin kumulo ng konti. At ayan na nga, paluto na yung second batch natin. Pagka naluto yan at kumulo na rin tong toge, is saka natin ilalagay ngayon yung tokwa dyan. Hindi ko na nga pala nilagyan ng asin yung tokwa habang piniprito ko. Kasi baka pagka nilagyan ko pa yan ng asin, baka kumapit dito sa ating niluluto at umalat pa. Kasi diba kung mapapansin nyo, nilagyan ko na siya ng oyster at may nilagay pa akong parang
soy sauce sa kanya. Kumbaga yun na yung pangpaalat natin. Pag nilagyan pa natin ng asin yung toge, baka mas umalat pa siya. Kayo ba mga quiz? Ano ba yung mga paborito nyong gulay? Share nyo naman sa akin, i-comment nyo. Malay mo, sa susunod yan naman ang iluto ko at ipatikim sa aking mga anak. Kasi minsan talaga, masarap na kahit papano pakainin mo man lang ng gulay yung mga anak nyo. Huwag puro karne. Kasi pagka puro karne, baka wala nang sustansyang pumasok sa kanilang katawan. At dito nga pala is binaliktad ko na rin yung tokwa. At hinina ako na rin yung apoy niya kasi pagka nilaktan mo pa yan, is baka masunog na yung kabilang side niyan. Kasi nga, luto na yan. So, mabilis na lang yan masusunog kapag malakas yung apoy. At dito nga, habang hinihintay natin kumulo yan, ay nakaisip na naman ng kalokohan yung quiz nyo. Mamaya papatikim natin sa kanila. Pero lalagyan natin. At may pabulong-bulong pa nga, parang ano lang. Ayan na nga ang kalokohan na naisip ko na kapag kumulo at okay na yung lasa is ipapatikim natin sa kanila. Pero ang twist, syempre, lalagyan natin ng konting suka at nang makita natin kung ano yung magiging reaction nila dun sa sabaw na ating ipatitikim sa kanila. O diba, ang taba ng utak ng kuya nyo? Ang daming alam, maligo lang ang hindi. At eto na nga, is mukhang ready na, kumulo na rin. Ay atin na munang titikman kung ano na nga ba ang lasa nito. At kung mapapansin nyo nga pala kanina, is pinagmekos-mekos ko na yung mga ingredients niyan. Hindi ko na binanggit kung ano-ano yon, pero makikita nyo naman siya sa video. At yan na nga, simpleng luto lang ng gulay. At maya-maya, yan na. Kung makikita nyo yung tokwa, nilagay ko na. Then, hintay lang natin yung kumulo ng konti. Sa nga rin pala sa dahilan kung bakit hindi ko na rin nilagyan ng asin yung tokwa habang piniprito. Kasi, pagka nilagay natin sa gulay yan, may lasa na yung sabaw at kakapit na dun sa ating tokwa. At ayan na nga, is well done na yan. Konting pakulo na lang at pwede na nating hanguin at mag-umpisang kumain. Pero syempre, ayan na nga, yung kalokohan ko muna is akin ng ikakasutuparan. Kumuha na nga ako ng konting sabaw at akin nalalagyan ng suka. At kung mapapansin nyo is naparapi pa nga yung lagay ko ng suka dyan, pero hindi ko na pwedeng ibalik kasi may sabaw na siyang kasama. Kaya naman is dinaretso ko na. At dito nga is akin pang inamoy kung amoy suka ba o hindi. Kasi pagka nga babaw ang amoy ng suka dyan, syempre mababaliwala yung ating prankster. At eto na nga, tara samahan nyo ko ipatingin sa kanila to. Sir, tingnan mo nga kung okay na sa'yo lasa nito. Danda lang, konti lang. Masim? Eh sa'yo pong, tingnan mo kung okay na. Bakit? Tingnan mo nga. Ay, suntukin kita. Ba- Sa peno. Ano ba yan? Pabilisan mo na't papasok na to. Masim ba pong? So, Ikaw. ikaw. Konti lang. Konti lang. Onti. Masim ba? Isa pa daw. Sabay na pa. Tingnan. Onti lang. Yung gulay gusto niya eh. Suka yun eh. Pabilisan mo na, papasok na yung isa. Nalaluto na to. Nilo. Magain na, anak mo. Akin na po. Luto na to, pwede na. Kainan time na. Parang gago talaga ko si po. Game.
Sopya. Ano ba naman yan? Konti na lalaman niya. Ah! Ang bago talaga. Wow! 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 Whew! Oh, mainit, mainit. Ala, sige, sige, papasok ka dyan, mainit yan. Babay na ikaw, babay na. Kumain ka. Ayun, babay na. Ayun, babay na. Bili, babay na ka mo, babay na. Pahingi ako ng... Bili na, babay na ikaw, babay na. Bili, babay na, thank you for watching, bili. Kakain na nga daw siya eh. Babay na, yay, kainan na. Wow!